May it be your will before you, Lord our God, that no mistake should happen to us, and that we should not stumble in the matter of Torah law, and that our friends will be happy with us, and that we should not say about something clean that it is unclean, or of something unclean that it is clean. Nor should our stumble in the matter of Torah law, and we will be happy with them. For the Lord will give wisdom, from his mouth comes knowledge and understanding. Uncover our eyes, and we will see wonders from your Torah. Blessed are you, Lord our God, King of the universe. May the words of my mouth and meditation of my heart be acceptable before you, Lord, my rock and my Redeemer. Amen. Ikaw akong gitimuhan, Adonai ni Abraham, isa akong hakot. Ang balaod mo akong giyak, nga ako magkakatong kanimo. Ikaw akong gihigugma, Adonai ni Abraham, isa akong hakot. Ang balaod mo ang giyak, niini kinabuhi. Baruch Adonai Elohai Israel, Hashem dayon ka sa kanunay. Baruch Adonai Elohai Israel, Hashem dayon ka sa kanunay. Ikaw lang akong simbahon, Adonai ni Abraham, isa akong hakot. Ang balaod mo mao'y giyak, sa dalan sa pagkinabuhi. Ikaw lang akong yukuan, Adonai ni Abraham, isa akong hakot. Wa na'y lain gawas kanimo, ikaw lang, kung ikaw Hashem. Baruch Adonai Elohai Israel, Hashem dayon ka sa kanunay. Baruch Adonai Elohai Israel, Hashem dayon ka sa kanunay. Okay, good evening po, no. Happy Sunday ko naman karon, sa Sabado ng gabi. So Sunday na ngayon sa count na as first day. Okay. Balik tayo doon sa sa continuation ng pinag-aaralan natin patungkol doon sa prohibition of murder. Okay? So sabi dito, do not commit suicide. Okay? But if one is mentally ill and endangering himself, it is an obligation to save his life, for it is not considered as suicide. So ganito yan. Kapag you are in a sound mind,
ibig sabihin malinaw yung pag-iisip mo, may mga iilan na point doon sa event ng buhay po natin na allowed po tayong mag-suicide. Gaya nga ng rape, yung re-rape ka, sexual abuse, o yung mahuhuli ka ng kalaban na tutorturin ka, alam mong mamamatay ka pa din, so tutorturin ka. So marami pang bagay no na pero medyo bantay po tayo diyan kasi so simula yan pagkatapos lumipas ilang panahon tapos nagpakamatay, ibang usapan po yan no. Napag-usapan natin yan kagabi no or kaninang umaga. So ngayon ito sinasabi, kapag ka yung tao na may sira sa ulo tapos may balak magpakamatay, kailangan daw yan siya awatin. O kasi wala siya sa tamang pag-iisip. Pwede lang magpakamatay ang tao kapag ka nasa tamang isip ka at tama yung rason mo. Pero kung dahil lang sa kahirapan, hindi po pwedeng magpakamatay. Hindi po pwedeng mag-suicide. So it is an obligation to save his life, for it is not considered as suicide. Kasi nga wala siya sa tamang pag-iisip. So hindi po siya allowed na mag-suicide. Okay? So halimbawa makita mo isang buang na tao tapos nakita mo tatalon doon sa building. So kailangan mo siyang awatin. Dahil nga sa hindi niya alam kung anong ginagawa niya. Hindi po suicide. Magiging suicide lang yan pag nasa tama kang pag-iisip, kaya lang nadala ka masyado dun sa problema mo. Okay? Depressed ka lang masyado. 28. Murdering either directly or indirectly must be subject to the laws of the ruling government where you reside. So, kaya kahit na yung mga chismis, kapag kami nagreklamo, subject ka talaga dun sa law of the land. Direct and indirect murder actually subject to the ruling of the government where you reside. So kinahanglan pa din natin mag-submit doon sa government kasi sabi ko nga may mga pagkakataon na hindi pareho ang pagkakaintindi doon sa Torah at saka doon sa law of the land. Pero kapag yung law of the land is masusunod din talaga yan siya kasi hindi naman din pwede na makulong ka kailangan i-reconcile yan siya as long as it is not against the Torah. Pwede po yan siya reconcile. Kung bawal sa lupa, di obligado ka sumunod din, sundin mo din yung sa laws of heaven. So ganun po siya. Dahil di naman din pwede na paano tayo worship kay Hashem, paano tayo mag-aaral ng Torah kung nakakulong naman tayo, no, di ba? So hindi talaga siya 29, it is forbidden to harm any person or oneself. Bawal po pasakitan yung sarili. It is forbidden to harm or any person, yung sarili mo or yung ibang tao, physically. No, bawal po pasakitan yung sarili mo, yung ibang tao, physically. Okay, such as wounding, gaya ng pagsugat sa kanya. Pagbigay ng bruise, yung pasa. Binugbog mo siya tapos napasahan yan, bawal po yan siya. Tattooing, dito po papasok yung tattooing. Kasi pag ginawa mo yan, ibig sabihin pinasakitan mo yung katawan mo, therefore you are subject to the provision of murder. Ng kaso napakalaki ng kaso. Emotionally, halimbawa yung sa emotion mo siya tinatakot, like scaring, terrifying, embarrassment, and damaging a person through speech. Kaya yung pagsasabi ng hindi maganda dun sa ibang tao is actually murder. That is an indirect murder. Hopefully nakuha po natin na bawal po sa atin ang magpasakit ng ibang tao, ng sarili ng ibang tao, physically. Bawal ang pagsugat sa sarili, bawal ang pagsugat sa ibang tao, maliban na lang kung ang pagsugat halimbawa may natinik sa paa mo at tapos may nasugsog. So
Alangan naman hindi mo sugatan. O as long as there is a permission from the first party. Doon sa sa kukunan mo ng as long as meron siyang permission, magiging kuan po kasi siya part of healing yan siya. Hindi po siya mahihil kapag hindi yun natanggal yung niya. Okay? So, pasa. Yung pasa. Alam naman siguro ninyo kung ano yung pasa, kapag halimbawa, tinampik or nasuntok mo yung asawa o yung partner tapos nagkapasa. So, bawal po yan siya. Subject po yan dun sa prohibition of marriage. Kaya kapag ka nag-asawa, wag talaga wag magpasakitay. Kasi bawal po magkapasa. Boss diyan siya, babae, lalaki. Hindi kung mo lalaki siya, basta-basta na lang din pasakitan ng babae. So, pareho po yan. Mutual po yan siya. Bawal magpasakit doon sa babae. Bawal din magpasakit doon sa babae. Sa lalaki. No? So, emotionally, such as caring, bawal takutin, o bawal terrifying, embarrassment, o yung ipahiya, bawal siya ipahiya, and damaging a person through speech. Pagsira ng isang tao sa pamamagitan ng mga salita. Puli, nakuha po natin na. So, tanong kayo kung may mga tanong kayo, no? So, it is also forbidden to harm a person's body except surgery to heal an ailment. Kaya nga, halimbawa, may tao na may tao na gustong magpakuha ng tinik dito sa paa or sa kamay. Halimbawa, nasugsog. So, natural po, kailangan natin yung sugatan ng konti. Sabi ko nga kanina, magiging allowed siya since you are trying to help dun sa tao. Pero kung hindi po related doon sa medical purpose or hindi po doon sa healing purpose, is hindi po siya allowed. Pero for medical purpose like injections o yung biopsy, susugatan ka naman talaga niyan, yung sa paglinis ng dugo, susugatan ka man dito. So, yun po allowed po siya. Dahil part po siya doon sa healing process. Okay? So, a Gentile who maliciously strikes a Jew, causing even the most minimal damage, is liable to death and divine punishment. So, isa po ito sa nagkaroon ng medyo critical na discussion nung mga nakaraang taon. Wherein nagkaroon talaga ng sagutan kasi why emphasize the Jewish? Hindi ba pwede na it is forbidden for a Gentile who maliciously strikes a person? Bakit talaga di-emphasize yung Jew? Kasi may utos kasi ang Jewish na hindi po sila pwede magbigay ng pasakit doon sa mga Gentile. Kaya meron ding utos ang Gentile na huwag magbigay ng pasakit doon sa mga Hudyo. So kapag ka nangyari po yan, kahit na konti lang po yung damage, is liable to death and divine punishment. Sa Jewish po kasi may utos po kasi sila doon sa 613, part of the 613 na hindi po sila pwedeng magpasakit ng stranger, hindi po sila pwedeng magpasakit yung patungkol ba na hindi nila pwedeng saktan yung ibang mga nations. Maliban na lang doon sa mga taong may plano sa kanila na patayin sila, kagaya ng mga kalaban nila ng mga nations, Amorites, Moabites, no? So, may utos kasi dyan si Hashem na ubusin. So, ganun ang utos ni Hashem pero kung wala naman personal na away dun sa Israel, just kapitbahay lang talaga o taga-ibang bansa lang, bawal po sa kanila na magbigay po ng pasakit dun sa ibang tao. Yun po ang Torah.
While tayo naman, ang mga Gentile, dahil may utos sila na hindi pwede magpasakit sa ibang mga nation. So tayo din meron din na hindi din tayo pwede magbigay ng inflict ng pain doon sa kanila. So, in short, kailangan po natin silang kaibiganin. Kailangan po natin silang kaibiganin, o kailangan po natin sila minsan pagbigyan, kailangan din natin sila huwag kalabanin. Ito pong mga ano natin is actually for the sake of Torah po ito lahat nangyayari po ito kahit sa kanila. Itong ginagawa natin na nagkakaroon tayo ng discussion, yung permitted, hindi permitted, minsan sinasaway natin kung ano yung ginagawa nila. Permitted po yan kasi nga this is for the sake of heaven. This is about relationship between Jewish and non-Jewish. So kailangan talaga pag-usapan yan siya. Okay? So number 31, it is forbidden to harm a person's body except surgery to heal an ailment. So any kind na masasaktan ka, bawal po yan. Masasaktan mo yung ibang tao, masasaktan yung sarili mo, bawal po yan siya. Maliban na lang kung yung pagbibigay sa iyo ng pain or pag-inflict sa iyo ng pain is dahil doon sa medical purpose. Magiging permitted siya if the purpose is medical treatment. Okay? 33. The responsibility to educate their children is of the father. Baliktad ngayon yung iba nasa mother. Anyway, kung ano naman ngayon equal ano naman ngayon. So ang sa atin lang kanya-kanyang rule po. Kapag ka ang babae may trabaho, lalaki sa bahay din ano po siya? Permitted po siya, no? May responsibilidad po. Babae at lalaki may responsibilidad po para i-educate yung mga anak. And he is allowed to use reasonable physical punishment. Ano daw? Allowed to use physical punishment to reprimand his children who are minors. So, magulang, mga teacher, allowed po yan talaga sa Torah. Hindi po yan siya nababawal dun sa Torah na bawal pasakitan yung bata. Kahit nga tayo sa anak natin, kapag tayo yung naiwan, tayo yung nagturo, di ba, bugbog abot ang bata. Ano pa kaya yung ibang tao? Pero kailangan reasonable physical punishment para lang maintindihan ng bata. Ngayon sobraan ngayon kasi din yung ibang teacher iba din. Hindi kundi bugbog talaga. Kaya nagkakaroon ng mga batas patungkol diyan. Okay, Nil adlawan igsoyong if ang lasyon hara is a terrible sin, kakilakilabot na kasalanan, ang bawat masasakit na salita ay violent na kahit ang prayer o mitzvot ay hindi makawala sa kasalanan ng lasyonara. Tama ba yan, Brother Yong? Iksuyong, if ang lasyonara is a terrible sin, kakilakilabot na kasalanan, ang bawat masasakit na salita ay violent na kahit ang prayer o mitzvot ay hindi makawala sa kasalanan ng lasyonara. Okay, sa-isahin ko, iksuyong, ang lasyonara is a terrible sin, kakilakilabot. Okay, correct po kayo dyan. Okay, ang bawal masasakit na salita ay violent na kahit ang prayer. Okay, ganito po yan, Hindi po kumo na lasyonhara ka, hindi po kumo na may kasalanan ka, hindi ka na po pwede mag-prayer. Prayer is actually for everybody po yan siya. Kahit na righteous ka, wicked ka, wini-welcome po yan lahat ni Hashem. Kaya lang, iba kasi yung devil.
dun sa wicked. Dun sa evil, dun sa ang wicked kasi, you are only considered as wicked if marami yung nagawa mong mali dun sa kautusan mo. Marami kang nagawang mali. Pero hindi po ibig sabihin na evil ka na, hindi po ibig sabihin na devil ka na. Iba po yun. Kasi yung devil talaga, puro mali talaga yung ginagawa, yung iniisip niyan, puro mali. So, kahit na saan ba yun? Kahit na gaano po ka-wicked yung isang tao, may karapatan po siyang magdasal. May karapatan po siyang gumawa ng mitzvot. Kasi, kung hindi siya gagawa, paano siya maaalis doon sa pagiging wicked? So, hindi siya makakalis kasi kailangan niyang gumawa ng maraming goods, kailangan niyang gumawa ng maraming mitzvah, para ma-overcome niya yung wickedness niya. So, hindi ko mo wicked siya, hindi, bawal na siya magdasal. So, hindi po ganun. Magdadasal, wag huminto, magdasal hanggang sa madinin ni Hashem. Maliban na lang kung devil ka, kasi hindi talaga pakikinggan ni Hashem kapag ka-evil ka or devil ka. Okay, salamat sa tanong Neil. Sino yung nagtanong kanina? Okay, another question from Eduardo Danyo. Okay, may kadugtong itong mamaya na Joshua Cortez, no? Pusin ko muna to. Salamat kay Neil Adlawan, Eduardo Danyo Akyong. Saan kaya nabilong sa 7 laws ang huwag magpasakit sa kapwa tao, whether physical or emotional? That is sa murder po yan. Under po yan sa murder. Ito po binabasa natin. Ito po siya. Itong lesson natin ngayon. Okay, salamat brother Joshua Cortez, no, from Zamboanga City. Kung harm lang ang pag-uusapan, so bawal din ba ng tura ang intense physical training? Okay, iba po yung training, iba po yung pagpapasakit dun sa ibang tao. Kasi ang training, sinasanay ka talagang masaktan. O sinasanay kang mapagod, sinasanay kang masaktan para maging tolerable yung mga mararamdaman mo during operation. Ganun po yung siya. Para masana yung katawan mo. Iba po yan doon sa nananakit ka ng ibang tao. Okay, hopefully naintindihan ni Brother Joshua Cortez, no? Physical training, kung papasok ka ng sundalo, kasi intense harm ang ibinigay nito sa katawan, kaya marami nag-quit dahil hindi makapasa sa training. So, if under training ka po, kung masasaktan ka sa training, hindi po bawal yan kasi yun ang paraan nila doon sa pag-train. Ganun talaga, kailangan maghirap to train your body, to train your mind, to train your physical fitness. Sa lahat po ng yan, halo-halo na po yan. At allowed po yan sa turawag lang yung sobra na ikakamatay. Doon magiging bawal po. Pero yung training lang para masanay doon sa pwedeng madaanan during sa operation nila, pwede po yan. Magkapasa ka, pwede po yan. Ganun talaga, nasa training ka Hindi mo talaga yan maiiwasan na magkakaroon ka ng pasa. Okay? Salamat sa tanong Joshua Cortez, no, from Zamboanga City. Okay, it is permitted for male Gentile to have circumcision. Pero hindi po tayo, or hindi sa hindi pwede, kundi iwasan lang natin yung 8 araw. Kasi maraming pwede kasi tayong pagsabihan ng ibang tao, uy, ginaya nila yung sa Biblia na 8 araw talaga ituli. Nakuha niyo po. So, magkakaroon po tayo ng bad impression doon sa ibang tao. Although yung pagtuli natin, ayon yun sa tradisyon o being a Filipino, kasi tradisyon yan while yung sa Jewish is actually mitzvah talaga yan siya na kailangan magkaroon ng tuli. So kung magpatuli,
para makaiwas doon sa maraming mga sinasabi ng mga tao, wag itaon na wag itaon doon sa during sa sa Jewish. Pero kung wala talaga gusto mo pero hindi ang rason mo hindi doon sa biblical, din okay lang din siya. Magiging okay siya. Kasi ang problema sa 8 days, may utos kasi ang Jewish niyan in which hindi po tayo kasama sa utos na yan. Baka ma-interpret po yan ng ibang tao na kaya ang mga kasi yan sila, sumusunod talaga yan sila sa utos sa Biblia. So magiging mali po yan, Okay. May tanong si Jason Binoak sa UFC. Actually itong mga UFC boxing, kung sumusunod ka talaga sa tura, hindi mo yan basta-basta hindi ka basta-basta sumasali sa mga ganyan. Kaya nga yung mga Jewish na religious talaga, hindi sila nanonood ng ganyan, yung mga Pacquiao. Kasi kapag ka nanood ka niyan, tapos na-enjoy ka, now you are tolerating doon sa mga ginagawa nila. You are supporting doon sa ginagawa nila. Yun ang problema. Wherein bawal nga mag-away, bawal nga. Hindi po kasi natural habitat ng isang tao na magpang-abot yan tapos mag-away. Hindi po natural habitat. Kagaya ng spider na hinuhuli talaga ng tao tapos pinag-aaway. Hindi po yan siya. This not natural habitat ng tao, natural ng tao. So bawal siya. Kaya lang di natin kasi andun yung intense kung saan ang intense doon tayo masaya So yun ang problema natin kasi masyado tayong nahilig doon sa mga sports na ganyan. Actually pareho na tayo ng mga Jewish sa panahon na nasa loob sila ng Egypt. Yung mga Hudyo, yung 80% na Hudyo is nadala na doon sa ugali ng mga Egyptian kung saan mahilig sa sports, mahilig sa kung ano-anong ginagawa, volleyball, basketball, or anong mga games nila. Nahilig, katulad tayo ng mga Jewish. So ano nangyari doon sa mga Jewish na 80% na nahilig? Nahiyang, ayaw nang umalis. So magiging hindrance po sila doon sa paglabas ng Israel. So minabuti ni Hashem, before lumabas ang Israel doon sa Egypt, kailangan nila patayin muna ang 80% ng mga Jewish. Biro mo yan, 80%, kadami Only 20% lang po ang nakalabas ng Egypt. Hindi kasama doon yung mga anak ni Reuven na umabot sa bilang na 30,000 na unang lumabas 30 years before sa paglabas nila doon sa Egypt. Kasi may naunang lumabas yung mga anak, yung mga descendants ni Reuven. Nauna silang lumabas sa Egypt, kaya lang hinarangan sila ng mga Amorites doon sa daan, so patay sila lahat. Kaya nga nung lumabas na sila Joseph, doon sana sila dumaan sa dinaanan ng mga anak ni Reuven. Ang problema, umayaw si Mose kasi alam niya baka matakot yung mga Israel na kasama niya. Ay, magiging ganito din tayo, mamamatay din tayo. So medyo matakot, kaya lumihis sila, doon sila sa dagat dumaan. Kasi pwede naman silang umikot kasi yung dagat na yan nasa gitna lang yan. Tapos pwede nilang ikutin yan. Yung kaso ayaw nila dumaan doon kasi nga maraming mga buto ng patay na nagkalat diyan sa field. Hindi nilibing ng mga Amorites, ng mga Palestinian. Okay, another question from Eduardo Danyo, ang Hasing Akyong. So, yan nga isa pa yan bibigay din yan pasa. Minsan si Aying, galing siya doon sa eskwela niya. Nung pag-uwi, nakita namin ba na medyo nahihirapan siyang maglakad. So, nung minsan na buksan niya yung paa niya, bandang paa niya, nakita namin na may mga piso na pasa. Tinanong namin, tapos yun pala dahil sa hising ng fraternity. Kaya nga ako
negative talaga ako sa mga ganyan na hising-hising ng mga fraternity. Kasi para sa akin po, hindi po ako kailangang saktan para lang magkaroon ng kaibigan. Hindi kailangan saktan. Kasi yung magkaibigan po, hindi po nagsasakitan yan. Nagmamahalan yung mga magkakaibigan. Tapos ngayon sasaktan para lang maging kaibigan. Mali po yan. So, yun nga Maria Niña Silastra from Kapalong. Okay, pwede bang magpa-pap smear ang babae? Salamat. Okay, pwede po. Kasi kailangan talaga din yan na yung babae magpa-pap smear paminsan-minsan para maalis yung mga dumi dyan. Kailangan alisin, kailangan linisan din yan siya. So part po ng natin yan, hygiene o part ng health maintenance. So pwede po yan. Okay, salamat sa tanong Maria Niña si Lastra. Okay. So huwag po kayo magtaka na pati yung problema na ganyan nakakarating dito. Na sanay na po ako nga kahit na yung mag-asawa na yung babae dinudugo, maabot nga sa akin yan dito. May nagtatanong yan, brother, paano to? Hindi na ako naabutan ng dugo, buntis ako. So sabi ko sa kanya, ano ngayon kung buntis ka? Di ba may husband ka? Meron po. Ano problema doon? Natural talaga, mabuntis ka. Dahil po yan sa sobrang tiwala po ng mga kapatiran po na kahit na malilit bagay, kahit na tarpaulin, title ng kung ano ilalagay nila dyan sa nagtatanong pa talaga yan. Kaya salamat talaga dun sa tiwala. Okay? Salamat sa tanong niya si Lastra from Kapalong. Okay? The responsibility to educate their children is of the father or guardian, and he is allowed to use reasonable physical punishment to reprimand his children who are minors. Okay, bantayan po natin yung who are minors. So, sa Torah po, ang sinasabing minors is yung below 12. Kapag babae, kapag lalaki po, below 13. Okay, bakit po 12? Bakit po 13? Kasi ang 12 po, yan ang sinasabing panahon kung saan lumalabas na yung pubic hair ng babae. Diyan kasi una lumalabas sa mga edad na yan. At kalimitan sa mga babae, nagiging mature ang babae at the age of 12. While ang lalaki, likas talaga na immature ng lalaki, o likas talaga sa kanila yung yung medyo matagal mag-mature, o kaya 13 siya. So yun nga allowed po ang bata na paluin as long as they are below 12 and they are below 13. Pero kapag mature na, kasi may mga bata kasi minsan na hindi pa umabot ng 12, hindi pa umabot sa 13, pero naging mature na. Yung maturity period niya po is napaaga. O meron ding mga bata na yung maturity period nila is medyo matagal. So, kapag nakita mo na yung bata is matured na at the age of 12 or at the age of 13, then that's the time na medyo maghinay-hinay na doon sa bibigay ng ng bata o punishment. Hinahinay na kasi hindi na yan siya pwede. Kapag mature na yung bata, hindi na siya pwedeng paluin. Especially when a child is 22 years old. So it's either mature or immature. As long as they are 22 years old, yung babae, lalaki, hindi na talaga yan siya pwedeng saktan. Kung sa 12, hindi siya pwedeng saktan dahil mature na siya, nakakaintindi na siya ng tura, then lalo na kapag 22. Okay? Okay, Joshua Cortez, another thing bro, yung nabanggit nyo, yung boxing and UFC, yung Israeli Defense Force, nagpo-promote ng Israeli martial art gaya ng Krav Maga. Meron pang
abir na na-decode sa Jewish Bible via Jewish alphabet, bawal din ba yung ginagawa nila? Actually, ano yan yung Krav Maga na yan is na-try ko po yan dahil nga may nagturo po sa amin yan doon sa Cebu. Nagkaroon po ng training sa Cebu doon sa mga Jewish na sikilar. Sikilar sila, tapos dahil nga gusto magkaroon ng kaibigan, kinaibigan nila yung mga Noakide, tapos syempre kasama na sa banding-banding, ayun, nagpaturo na. Isa po ako doon sa isang araw na turo ng Krav Maga. Pero wala natutunan dahil sa dami namin. So yun nga, with regards to UFC, sabi ko nga kanina, yung sa mga sports, it is discouraged actually, kasi nga yan ang dahilan kung bakit ayaw nang lumabas ng Israel dun sa Egypt, kasi masyado nang na-enjoy dyan sa sports na yan, na ganyan. Masyado na silang na-enjoy. Ito namang mga IDF, gaya ng mga sundalo ng Israel, sundalo ng Pilipinas, isa part talaga sa training nila yan, kasi sinasanay talaga yung katawan nila kung paano sila magdala ng at magkaroon sila ng tolerance dun sa nila, dun sa mga pain na pwedeng madaanan nila during war, o kaya sinasanay po sila. So part talaga yan dun sa pag-grow nila bilang isang sundalo. So allowed po masaktan yung sundalo, hindi po bawal sa turayan. Pero kung common tao ka, tapos nagbigay ka ng pasakit dun sa ibang tao, ibang usapan po yan. That is actually under the prohibition of murder. Okay, so sabi pa dito, gaya ng Krav Maga, meron pang abir na decode. Actually marami pong marami pong style, may alphabet karate, may alphabet sa self-defense po ang Israel. Marami sila ding kagaya ng Pilipino, may arnis, may karate, may So pare-pareho lang po 'yan. So kapag sa sundalo, allowed po talaga 'yan kasi kailangan nila pag-aralan 'yan. Allowed nila masaktan, allowed nila sila mabugbog, allowed silang masugatan. Pero kung hindi ka involved sa mga ganyan, bawal po, syempre. Okay? Felix Simbra, ang pagbubunot naman ng mustache gamit ang fuller at purposes bro, yung bawal din ba yun? So yung pagbunot ba? Actually, sa Jewish view po, bawal po maggumamit ng razor. Bawal gumamit ng razor para makuha yung mga balahibo. Pero sa non-Jewish po, hindi po siya bawal. Pero kung ang sinasabi na bunot, sa simula po masakit yan siya, pero katagalan wala pong sakit yan Pero kung sa bawal na pasakitan, siyempre sa simula masakit, bawal talaga yan. Bawal yan kasi yung mga buhok kasi ng lalaki, buhok kasi ng tao, may ginawa po yan ni God dahil ginawa po yan ni God na may gamit. May purpose po yan. Actually, nakakatulong po yan doon sa spirituality gani ng isang tao. Dahil the more na mahaba yung mga siya, parang yung concentration mo, parang yung devotion mo kay Hashem is nandun. Dahil hindi na naging importante sa iyo yung looks mo, kundi ang Hashem lang. Pero hindi ibig sabihin na bawal kasi Gentile tayo, pero sa Jewish bawal talaga. Pero sa atin hindi po bawal. Na kahit na mag-razor ka diyan, hindi po siya bawal. Pero iba po yung bunot po kasi nasusugatan po kasi talaga baka mamaya matetano pa yan. So, bawal din ba yun? Kaya ang pagbubunot naman ng mustache. So, kung nasanay ka, hindi na po kasi masakit yan O kapag ka nasanay ka sa simula, masakit. So, wag mo saktan sarili mo. So,
doon, medyo tagilid tayo dyan. Pero kapag ka nasanay ka na, nawawala na, na kasi yung sakit. Ang feelings mo po is napakasarap kapag binunutan ka. Okay? May mga tanong pa? Kaya magtanong kayo. So the responsibility, okay, a father should not hit his adult child 22 years old and above or depending on child's maturity, since they may cause the child to rebel. So, yun nga, no, kapag kayong bata, babae, lalaki, kapag umabot na sa 22, medyo iwas-iwas na dun sa pagpalo, dun sa pagpapasakit ng bata kasi sabi ng Torah, yun po ang dahilan kung bakit kumalayas yung mga anak. Nagre-rebelde po yung mga anak. Dahil sa malaki na sila, ando napapahiya kasi yan sila eh. So, hindi na siya. So, pwede pagsabihan. Minsan nga, mas masakit yung may apo ko dito si Ada. Kapag ka pinalo mo, katatawanan ka lang yan. Tatawa, akala niya naglalaro ka ba kahit na pinalo mo siya. Hindi yan talaga siya iiyak. Maliban na lang kung sigawan mo. Sigawan mo, pagalitan mo, pangaralan mo, ayan, iiyak yan siya. Pero kapag ka palo-palo lang, wala. Titigan ka lang yan. So, kapag ka naging mature na, 12, sa tingin mo nakakaintindi na ng Torah, iwas-iwas na. Kasi ibig sabihin, naiintindihan niya na yung mga pangyayari. So, pwede lumayas yan. So, lalo mong hindi mabigyan yan siya ng maayos na kinabukasan. Kasi minsan kakapit yan dun sa patalim. Jason Binoak, akong sa parent mo gawin binunutan ng buhok sa kilikili. So, isa talaga yan sa problema kahit na hindi sa parent. So, kung bawal pasakit dun sa ibang tao, di lalo dun sa parent. Kasi dun sa bunot, sensitive yan eh. Kilikili tapos bunutan mo, sensitive, masakit yan. Pero kung kagustuhan ng magulang, utos niya na ganun din, wala problema. Pero kung i-surprise mo lang siya, bunutan mo, biglain mo na ganyan, ay kasalanan po yan siya. That is under the subject of the prohibition of murder. Pero kung utos niya, gusto niya, then it is permitted. Okay? Salamat sa tanong, Jason Benoak, no? Okay. Okay. A teacher may lightly strike a minor student. Okay? So, allowed ang father, which is a biological parent, allowed ang teacher, he is a second parent, no? Allowed ang spiritual teacher because he is also a spiritual brothers. Kaya lang, medyo ingat kasi hindi naman tayo yung nagpalaki doon sa kanila. So, medyo ingat mo kung madala doon sa usapan, pwede po. So, kung maaari, iwasan din kasi may batas ang lupa natin, ang law of the land natin ng Pilipinas na 163. Baka matawag ka dyan sa bantay bata na doon ka sa loob ng kulungan, papaluin yan. Kaya iwas-iwas. So kung pwede man magpalo, pero yung yung palo na may kasamang love. Hindi na yung kasama niya hatred na. So a teacher may lightly strike a minor student in a field of study or trade. Ako actually nagawa ko to minsan napitik ko yung tenga, tigas sa ulo mo ha. Kung nag-aaral kami minsan dito sa Davao ng ng alphabet, Hebrew alphabet. Nag-aaral kami minsan. Pinasusulat na sa blackboard, nakatunganga lang, tapos kahit anong tinututukan ko kasi sila. Bakit ba ang tagal mong makaintindi? Pero ganun lang. Pero iyak yung bata. Allowed po yan siya, no, as long as lang. Kaya lang, siguruin mo na hindi magre-reklamo yan. Okay, Joshua Cortez,
Bro, yung current occupation ng mga Arab sa Israel, naming Palestine, harm is legal, like palayasin iyong mga Arab na tirahan nila, then occupy this by Joe. Then pag bomba ng AI sa month of Ramadan, is this legal in the Torah law? Okay, actually no, during war, kasi during war yan eh. Wala pong law kapag war. Kung kailangan, bombahan talaga yan. O yun ang ano natin, kasi yung law is applied lang yan siya during peace. O pero during war po, hindi po magpe-prevail ang law kasi nga war. Ito namang patungkol sa mga Palestinian na pinapalis, ang tinitingnan lang kasi din natin is yung Palestinian na pinapalis. Pero din natin natitingnan siguro no, na yung mga Israeli na nasa mga boundaries is binabaril lang din. Kapunta kaya ako doon. Kaya pinag-iingat kami, may mga area doon no, na pinagpapraktisan lang ng mga Palestinian yung mga tao sa kabilang bakod. Binabaril, tinatarget. Paano yon? Wala lang yon. Kasi yun lang pinakita para ma-ignite, magalit yung mga tao sa Hudyo. O kaya pinapakita nila yung mga ganon, yung mga settler na Palestinian. Na sabi nila, they claim that they are Palestinian. Actually, they are from immigrant from other country, no, like Syria, like so mga mga dayo yan diyan eh. And yet they claim that they are Palestinian. Yes, meron nangyayari yan doon no, na may pinapalayas, tapos pinapalitan. Pero hindi naman ibig sabihin din na wala din mga Jewish na pinapalis din ng mga Palestinian. Meron din. Hindi lang pinapalis, binabaril diretso. Kaya nga kami nung pumasyal kami doon sa Jerusalem, may portion po doon na madaanan namin na mga Muslim area po yung yung mga nagbibenta, tapos dumadaan yung Jewish doon. Ay, sinisigawan. Kaya may mga sundalo doon sa kasi anytime kasi pwedeng tirahin eh. Ganun po doon. Ang nakikita lang natin kapag ang naalanganin is yung mga Palestinian, pero di po natin din nakikita na marami ding mga injustice na nangyayari doon sa mga Jewish. Marami ding mga injustice. Kahit na yung mga Christian na nagtuturist lang doon, pasyal doon sa Cave of Machpelah. O kasi doon ang boundaries doon naandoon yung malaking hindi siya gate kundi barbed wire lang na dikit-dikit paakyat na maghahagis ang mga taga-kabila ng bato na hindi nila alintana sino matamaan doon sa kabila. Ang daming mga foreigner na nandoon kaya pagka alas 3 talaga labas yung mga tao doon sa Cave of Machpelah, pinapaalis. Sinasadya talaga na pinapaalis. Pinapalabas ng maaga. Kasi nambabato, namamaril. Sino pagbibintangan mo? Walang makitang tao. Kasi may mga bahay-bahay dyan. Kasi kagaya sa Pilipino ba na maraming mga media na minsan bias na. Hindi na nagre-report ng tama. Yung mga media din minsan doon sa Israel na kakampi ng mga Palestinian, iba din yung mga binabalita. Yung paano yung mga nabalita na binaril lang, dumaan lang yung Hudyo, bakit hindi nila binabalita yan? Kasi nandun ako alam ko yung storya doon sa bakit yung mga bus hindi pinapadaan dito, doon talaga sa malayo sa kasi may possibility na patamaan Bakit kailangan umikot? Pwede naman dumaan, ganda naman yung kalsada doon. Bakit kailangan namin tumakbo papunta doon sa Cave of Machpelah? Kasi andun ang tendency na magbatuhan. Hindi ba naman gaganti yung mga tao doon sa kabila lumilipad lang yung bato, hindi mo alam kung sino nagtapon?
binabaril pang at tumba lang, di mo alam sino tumira. O bakit di nababalita yan? So medyo kapag ka yung pinag-usapan natin sa injustices na nangyayari sa Israel, pareho lang, mutual lang po yan sila. Pareho lang yan silang may mga injustices po. O hindi sa kumakampi tayo dun sa mga Jewish, binabalance silang po natin na totoo naman din yan na meron din talaga na mga injustices na nangyari dyan sa mga Palestinian daw o nanaan dyan yung mga ibang tao na hindi Jewish, hindi Israeli, hindi Jewish. Pero hindi din may pagkakailan na marami din namamatay lang doon na binabaril ng mga Palestinian na parang Marawi ba na pinagpapraktisan lang yung mga nagtitinda ng ice drop doon ang mga 1980s during my time sa college time doon sa MSUIT. Hindi kami basta-basta makakaakit ng Marawi kasi pinagpapraktisan yung mga tao, mga Christian doon, mga hindi Muslim, pinapraktisan, binabaril lang, natutumba lang na hindi alam sinong nagbaril. So ganun din ang sa Israel. Kaya yung mga foreigner is dito pinapadaan sa kabila. Paghapon na doon kasi lalabas eh. Paghapon na minamadali nila, oy dali. Kasi mahirap na, baka maabutan pa ng sira ng ulo yung mga taga-kabila. Ang dami na kayo natamaan dyan, ganito kalaking bato. Ibarabag yung bato doon, bato bayag yun. Disyerto kaya yun. Doon din sa tinirhan ko sa Jerusalem, doon sa Jewish quarter. Kasi nakikita lang namin yung kabilang bundok pa ganyan kasi dito quarter ng religious quarter, ng Jewish quarter, dito naman sa kabilang bukid pa ganon yung mga Palestinian. Yung mga taga dito sa Jewish hindi basta-basta naglalabas ng bahay kasi nga tinitira sila, binabaril sila. Hindi natin alam yan Nakikita lang natin yung injustices na nangyayari sa mga Palestinians. Pero yung injustices na nangyayari sa mga Jewish, hindi natin tinitingnan. So, unfair po yan. So, hindi po ibig sabihin na Muslim tayo dito sa Pilipinas, kakampi na lang din tayo doon sa Muslim doon sa So, hindi po yan ganyan. Kung saan ang tama, doon tayo. Hindi ko Muslim dito, magkakampi sa mga Muslim doon. Kasi iba ang ugali ng Muslim doon, iba ang ugali ng Muslim dito. Lalo na dito sa Davao, mababait ang Muslim dito. Mga peace-loving people ang mga Muslim dito. Hindi nanggugulo, hindi nagtutulis, o hindi nagda-drugs. Mga mababait ang mga dito. Ewan ko lang sa mga lugar. Okay, so salamat sa tanong Joshua Cortez, Eduardo Danyo, mga dating Muslim refugee, ang mga yan sa mga resettlement area, kaso dumami. Ngayon gusto nang mag-demand na gawin silang state. Hindi naman mga bubo yung mga taga-Israel para din nila malaman kung sino yung mga taong yan. Yung mga sinasabi nila nung araw na Palestinian, namatay naman lahat yun, pinapatay man lahat yun ni Hashem, wala man natira doon. Nawala na nga yun sa istorya during sa Amorites time. Mabait, wala na nga yung mga Palestinian. Pinaubos man yun ni Hashem. Kaya nga masyadong malayo na wala ng Palestinian na napag-usapan. Ngayon na naging state na ang Israel, naging nation na siya, merong nagkiklaim na sila daw yung Palestinian. We're in a trace naman ng mga taga-Syria man yan, mga taga-Lebanon man yan, mga refugees man yan. Nag-claim sila daw yung kagaya ng mga Pilipino ba na sinasabi nila kami mga Jew. Hindi palang kasalanan lagi sabihin mga loko-loko. Sarap sana sabihin loko-loko. Niloloko nila yung mga sarili nila. Hindi kaya sila nasasaktan na naririnig nila yung sinasabi ko na niloloko nila yung sarili nila, kaka-claim nila na Jew sila.
Ewan ko na lang. Sana matauhan, no? Sana matauhan. Napakahinos po yan, yung sarili mo. Mas maigi pa siguro na lukuhin mo yung ibang tao. Kagaya ng pagpatay, mas maigi na pumatay ka ng ibang tao kaysa patayin yung sarili mo. O, ganun lang din yon. Mas maigi naman loko ka ng ibang tao kasi madadala pa yan ng, pwede pa yang ayusin. Yung sinasabi nating amicable. Pero kapag yung sarili mo ang niloko mo, walang gamot yan. Walang solusyon yan. Sabihin mo, Joe ako, Joe, kasi apelyido ko. Ay, Jesus. Joe ko, ganito. Tatawa na lang, kawawa ang mga taong to. Kawawa. Ay, dahil sa sobrang pangarap na maging Diyo, wala na, hindi na matanggap yung katotohanan. Hopefully makuha po no, lalo na sa mga na minsan kailangan talaga nating tanggapin kung ano tayo, because the solution of the first half is to accept the reality. Kagaya ng kasalanan ni Cain, no, na doon sa pagtanggap niya na nagkasala siya, then the first half was actually forgiven. Napatawad niya Hashem kasi natanggap niya na makasalanan siya. So katulad lang yan na may maraming mga tao na may ambisyon na maging Diyo, na sinasabi nila mga Diyo daw tayo dito. Okay. Dahil dito daw tumira yung mga okay. Hindi nila alam na yung mga napunta dito, kung ito man yung Ophir, kasi ang mga tauhan ni King Solomon nagpunta ng Ophir. Ang problema, napakaraming lugar ang nag-claim. Malaysia, Saudi, halos lahat ng sa Asia nag-claim na Ophir. Dito din sa Pilipinas, nag-claim din ng Ophir. Okay, kahit nasaan ang Ophir dyan, although there is no proof na ang Pilipinas is Ophir. Yung mga nagpunta dito ng mga Jewish, no, pinasakay ng barko. Actually, hindi po lahat doon Jewish. Kasi hindi lang barko ang pinahiram ni Kiram, King of Tyre. Hindi lang barko, kundi pati mga tauhan pinahiram niya. Kaya nga naging righteous siya sa harap ni Hashem dahil sa pagtulong niya sa paggawa doon sa templo. Nakuha po natin, no? Naging righteous siya dahil tumulong siya. Kasi pinahiram niya yung mga barko niya para maghakot ng mga kahoy, mga gold, mga unggoy, kung ano-ano pang kailangan, no? Ewan ko, anuhin nila yung unggoy, bakit nasama doon? Mga kahoy na importante, hindi lang mga Diyo ang napunta doon, pati mga tribe, mga tauhan ni Kiram kasama doon. Tapos paano sila naging Diyo? Mga lalaki yan, wala naman sila kasamang babae. Bawal po na sumakay babae lalaki doon sa barko kasi may modesty po sila. Mga lalaki lang po lahat yun, pumunta kung saan yung Ophir na yan. Kung tumira man sila doon, so kung nakapag-asawa man sila doon, yung asawa nila natural, hindi po mga Jewish, kasi mga lalaki lang nagpunta doon. Wala pong record na may kasamang mga babae na pumunta ng Ophir. Pwede ba maghakot ng kahoy? Pwede ba maghakot ng gold ang mga babae? Di ba? Mga lalaki lahat yun. Tapos kasama pa ang mga servant ni Kiram. So kung nagkaanak sila, kung saan sila pumunta, kung saan yung Ophir na yan, kung saan sila pumunta, kung nagkaanak sila, ibig sabihin hindi yung Diyo, kasi lalaki yung mga nakapunta. Ang pagiging Jewish po, kinukuha po yan doon sa mga babae. Kasi ang pagiging Jewish is by blood po yan. So kung ang nanay mo Jewish, ang lola mo Jewish, then you are Jewish. Ang kaso mga lalaki yung pumunta dito, mga Gentile yung asawa, then ibig sabihin po, mga mamzer po yung mga anak nila, hindi po Jewish. So in reality po, hindi po yan pinapapasok doon sa within the community of the Jewish people.
Joshua Cortez, grabe yung conflict ng Arabs and Jews sa Israel. Hindi naman ganyan sa Turkey o Azerbaijan, Dubai. Jewish community live in peace and harmony. Actually no, kahit na mga Muslim area, may mga Muslim area din naman na tahimik na lugar din. Siguro din no na yung Israel is naniniguro lang talaga yan sila o na hindi sila matira ng nuclear. Kaya kapag ka na silip nila na gumagawa ka ng nuclear tapos nakita pa nila na interesado talaga sila na yung mga ibang bansa interesado talaga tanggalin yung Israel, inuunahan na ng Israel. Kasi natural po sa kanila yan kasi ang Israel po is one hit target po yan siya. Isang tira lang yan siya ng nuclear. Erase ang buong Israel. Malaki pang Mindanao niyan, Israel. Tapos ang nipis-nipis pa. Nakaano lang siya, nakaabay lang sa dagat. So pag tinira yan ng nuclear, wala, isang tira lang yan. Kaya sila pag nalaman nila na yung ginagawang nuclear para sa Israel, may galit yung gumagawa, unahan na nila. Ayaw nilang magkaroon ng nuclear kasi para sa kanila talaga yan. Kailangan nila maging matapang para hindi sila maging one hit target. Kasi kapag ka nakalipad na po yung nuclear, yung mga missile na yan na may dalang nuclear warheads, kapag nakalipad na yan, hindi na po yan mapipigilan. Kasi kapag ka pinaputok nila yan sa taas, mas laki po ang damage. Kasi ang putok niya pag ganun, so laki ng damage. While kung sa baba, pumutok, medyo maliit kasi malulubog pa siya sa lupa eh. Tapos pagputok, patayo yung niya. Pero kung galing doon sa taas, pinaputok nila, may mga warheads doon, putok din. Laki talaga ng damage. Kaya kapag nakalipad na yan, hindi na mapipigilan yan. Kaya, balita pa lang sa kanila ni, inuunahan na nila. Hindi din natin sila masisi. Kasi wala, pinagtutulungan sila eh. Kung di lang sana sila pagtulungan, hindi man, mga tahimik na tao man yan sila. Kaya lang, inuunahan din eh. Don Carlos Tadley, ang sabi ni Rabbi Mizraki, ang trabaho ng Muslim is to kill the Jews. Kung saan ang Sheol or Diyos, nandoon ang Muslim. Na makita lang natin yan sa katuruan. Doon sa Muslim, tinuturo, patay Joe, patay Christian, patay Joe. Tinuturuan nila ng galit. Well, yung Christian, tinuturuan ng love. Do not kill, love people, love other. Jewish din, ganun din. Pero yung Muslim, harab. Christian, harab. Ganun, Joe, harab. Patay yan, patay. Andiet, makarinig lang tayo ng konting doon sa medyo naalanganin yung mga Palestinian, doon na talaga tayo pero hindi natin nakikita yung mga nangyayari din doon na injustice din para sa mga Jewish. Hindi lang sa Jewish, pati po sa mga Christian kasi wala nang pili. Basta makita, tirahin yan, bang, tumba lang na walang dahilan. May mga na yan sila, may mga may mga partisyon na yan sila. Kaya lang yung partition nila, ang gate nila is 3 tao siguro ang makita naman kahit na kasi nasa bungtod pag ang train ng yuta pag lupa tapos dito yung so makikita yung kabila. Pwedeng tirahin ng mga carbine, pwedeng tirahin ng so matutumba na lang. Nilalagyan ng parang sniper ba ang dating. Ini-snipe yung mga tao sa kabilang bakod. Walang pili, Christian, Jew. Paano yung mga injustice na nangyayari dyan, di binabalita. Ilang beses kaya kami nakabalik doon sa sa mga lugar na spots na kung saan may mga paril ng talaga Palestinian at Kaya, abalan silang, makinig na lang tayo dito tayo sa Pilipinas, Muslim tayo o hindi, makinig na lang tayo, huwag basta-basta
Huwag basta-basta ah, huwag basta-basta na kumampi kasi di natin alam yung totoong istorya doon. Bayaan natin sila, magira sila diyan, magpatayan sila, bahala sila. Huwag tayong magtanim ng galit doon sa ibang tao na ganun yung Israel, ganun yung Palestina. Kaya pwede po yan magkaroon ng, mag-i-enhance po yan ng hindi magandang impression sa atin. Kung ano gusto natin, kung anong ano natin, doon na lang tayo focus. Para hindi natin kasi ganun kampihan na ang nangyayari kampihan na. May mga kampi doon sa Palestinian, may mga kampi doon sa mga Hudyo. So kung saan tayo magkakasundo, doon tayo. Ayun lang dapat. Huwag na tayo sumali doon sa away nila, magulo na nga dito sa atin, sama pa natin sila. Okay? Okay, it is permitted for a male Gentile. Okay, the responsible. Okay, educate. A teacher. Okay, it is forbidden for a husband to. It is forbidden for a husband to cause suffering to his wife. Actually, totoo po ito Totoo po ito na you cannot inflict pain to your wife, to your partner, to your loved ones. No, na kung ikaw yung lalaki, bibigyan mo na lang sila ng pasakit. O, hindi po ganun yung pagmamahal, no? So, kung mahal mo yung isang tao, dapat maging fair lang. Maging fair lang. Huwag bigyan ng konsumisyon. O huwag bigyan ng dahilan para magkasakitan. So it is forbidden for a husband to cause suffering to his wife, but if his wife is causing him intolerable suffering or causing him, then he should divorce her. Okay, ibig sabihin yan, kapag kayong babae, sinasaktan din yung lalaki, tapos di din makaya ng lalaki, then better to divorce. Mas maigi na mag-divorce na lang, kasi sabi nga doon sa Proverbs na mas maigi pa ang tumira doon sa atip ng mga bahay kaysa makiisa doon sa asawa na palaging daldal ng daldal. Kaya maigi pa, mabuti pa akyat ka na lang doon sa bubong, doon ka na lang muni-muni. Hopefully na po kita po natin yan. Okay, 36 suffering causing. It is forbidden. Okay, 37, a master must not hit a household worker. Yung mga amo, hindi po pwede na saktan nila yung mga tauhan nila. Tama po to, no, na hindi ko muna yung hanap buhay nila nakadepende dun sa mga boss nila, sinasaktan na lang din yung hindi po yan ganun. Mamaya lumaban yan, walang mawawala dyan. Pag lumaban yan, ang saya kaya, makapatay ka ng doktor, makapatay ka ng abogado, makapatay ka ng engineer, ang saya kaya niyan. Proud yan. Ikaw, pag nakapatay ka ng katulong, kulong ka pa. O makulong ka, wala ka pa makuha. Pero kapag yan sila nakapatay ng mga tawanan ka lang yan. Kaya huwag talaga magpasakit hanggat maaari. Huwag gawan ng paraan yung mga tao na magalit, no? O para hindi ka dyan. Okay, one who injured or embarrassed another even with words is only forgiven when he asks forgiveness from the injured person and appease him. So, pwede naman hingin niya, no, yung mga ganyan, medyo nagkaroon po ng kasalanan dun sa ibang tao, pwede po yang ayusin. Ang masama po dyan kung nagkaroon ka ng kasalanan dun sa sarili mo. Gaya ng suicide, kagaya nung niloloko mo yung sarili mo. Tandaan mo, mga nakikinig dito, o dun sa mga tao na they claim that they are Jew.
Actually, sa totoo lang, niloloko talaga ninyo yung sarili ninyo. Walang kapatawaran po yan. For your information. Walang kapatawaran yan. Manloko ka na ng ibang tao, huwag ka na manloko dun sa sarili mo. So, it is forbidden to place oneself and others in any type of danger to life or health. So, hindi po tayo pwede no na maglagay po tayo ng isang bagay kung saan nagbibigay delikado doon sa ibang tao. Hindi po yan siya pwede. Hopefully nakuha po ninyo yung ano ko ha. Halimbawa, maglalagay ka ng aso doon sa tabing daan. Alam mo naman, lalo na doon sa mga daik-daik. Diyan sana, pagpunta ko doon sa kabila. Doon sa mga pinsan ni Jima. Ay, lalaki ng aso sa daan. Kaya ayoko pumunta doon paggabi kasi di ko alam, baka mangagat yung mga aso ba. Yung araw, okay lang eh, nakikita mo man. Paano kung gabi? Hulog ka talaga doon sa lalim-lalim. So, wag ilagay yung mga hayop po natin doon sa mga delikado na alam natin na nakakasakit sila. So, kapag ka nagkaganon, subject ka po doon sa prohibition of murder. Kaya ang kaso po natin dyan is murder. So, it is forbidden to give bad advice to a person that will cause him harm. So, bawal din sa atin yung magsulsul. Sige, anuhin mo. So, bawal po yan siya. Hanggat maaari, maging fair po sa lahat. Huwag magsulsul doon sa ibang tao. Okay, Joshua Cortez had to say lang na naglalabanan ng ideology ang Bundisjo na nag-flourish sa Muslim country gaya ng Iran laban sa Zionisjo na nagsuffer sa diaspora. Kaya nagkaroon ng State of Israel. It is not that I'm against the establishment of State of Israel. Kaya lang imbis na umayos yun ang mga buhay ng Hudyo, mas lalo pang gumulo. But it is understandable and nakakaawa sila knowing them how they survive in diaspora panahon pa ni Hitler. So yun nga wala naman tayong magagawa dyan. But to look na sana, to pray na sana maging maayos yung nila, kalagayan nila. Alam din naman natin na marami din talagang doon sa kanila. Maraming mga group din. Hindi din nagkakaisa. So kung ano mga problema nila, siguro unahin na lang muna natin yung problema natin. Na problema na nga tayo sa problema natin dito sa Pilipinas. Andyan pa sila dagdag. Kagaya lang yan ng Chidaka. Hindi ka pwede magbigay sa kanila not unless na nabigyan mo dito sa Pilipinas. Hanggat may nanghihingi dito. Give first to yourself bago ka magbigay doon sa iba. Yun siya. So bago natin unahin yung mga problema nila, unahin natin yung problema natin dito. Kasi baka sa kakatingin natin sa problema nila, ma-overlook natin yung problema natin dito sa Pilipinas. So kailang yan. Kaya nila yan. Kanila anyway, buhay nila yan ipagdasal na lang natin sila na sana makasurvive sila ayon doon sa pagkakasabi doon sa Torah. So gandang gabi po sa ating lahat Salamat doon sa lahat ng mga nagtanong at nagbigay ng kani-kanyang mga opinion. So gandang gabi po sa ating lahat. We give thanks to you, Lord, our God, that you place our portion with those who sit in the study halls, and that you did not place our portion with those who sit in the street corners. For we wake up early, and they wake up early. We wake up early for words of Torah, and they wake up early for empty words. We work hard, and they work hard. We work hard to get reward, and they work hard and do not receive reward. We run and they run. We run to life in the world to come, and they run to the pit of destruction. Amen.
You who dwells in the shelter of the Most High, who abides in the shadow of the Omnipotent. I say of the Lord, who is my refuge and my stronghold, my God in whom I trust, that he will save you from the ensnaring trap, from the destructive pestilence. He will cover you with his pinions, and you will find refuge under his wings. His truth is a shield and an armor. You will not fear the terror of the night, nor the arrow that flies by day, the pestilence that prowls in the darkness, nor the destruction that ravages at noon. 1,000 may fall at your left side, and 10,000 at your right, but it shall not reach you. You need only look with your eyes, and you will see the retribution of the wicked, because you have said, "The Lord is my shelter," and you have made the Most High your haven. No evil will befall you, no plague will come near your tent. For he will instruct his angels in your behalf to guard you in all your ways. They will carry you in their hands, lest you injure your foot upon a rock. You will tread upon the lion and the viper. You will trample upon the young lion and the serpent. Because he desires me, I will deliver him. I will fortify him, for he knows my name. When he calls on me, I will answer him. I am with him in distress. I will deliver him and honor him. I will satiate him with long life and show him my deliverance. Amen. אחת שאלתי את אדוני אותה אבקש שבתי בבית אדוני כל ימי Amen.